Cup. Ano po masasabi nyo na hindi na natuloy yung revamp kay San? Abangan nyo sa dulo ng video na to dahil doon natin yan pag-uusapan. At para naman sa mga bago lang sa page, ang ginagawa po nating content tuwing 9 PM ay 1 game per day, solo, rank, game. At ang goal natin sa content natin na to ay mag 100 win streak. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang eh. Hi guys, nandito na tayo sa 361st day ng 1 game per day. And ang standing natin bago yung game na to ay 307-53. 307 wins and 53 losses. Sa game na to, last pick tayo. Ang problema, inagaw ng S4 yung jungler. Mid lane yung natira at wala nang iba pa. Maglulunox tayo man. Alam din yan ng mga matagal nang nanonood sa akin na Lunox yung kaya kong ipangbuhat sa mid lane. So ayon, nandito na tayo sa pang 361 araw ng isang game kada araw. Digmaan na! Dalawa nga agad yung kaharap ko dito sa gitna kasi yung Selena at Nana nagpatigasan sila. Walang nag-roam sa kalaban pero level 2 na sila pareho at ako'y mahihirapan. Naging Molina pa, na flame shot pa nga, nag-flicker out pa ako pero may rest po yung Yisan Shin at ako yung first blood doon. Siyempre kailangan kong bumawi kaya dali-dali akong pumunta dito sa top lane at pinetas namin yung Mincy at lamang na yung XP laner natin. Up na yung first turtle dito pero wala pa rin kumukuha kaya pinitas muna namin yung Mincitar. Siya na naman ng nabigyan. Tsaka yung turtle ay aming sinimulan. Pero ewan ko ba sa pani namin kung bakit ayaw niya i-turtle kaya pinitas ko na lang yung retry holder. Bagsak yung Yisan Shin doon. Isusunod ko pa yung Nana kaso may passive siya. Papasukin ko sa loob pero magbabounce na rin ako kasi mamamatay lang ako dyan kung ipipilit ko pa. Nakuha ng Fanny yung turtle doon dahil di na kumontes yung kalaban at yung Selena dito na palalim kaya siya ay mabibigyan. Tapos dito Yisan Shin, gustong kumulit pero ang sakit ng damage ko. Mapapadash out siya pero babalik pa talaga. Selena gusto ring pumalag at dalawa silang pulahan. Nandyan na yung Fanny para sila'y pasukin man. Bagsak yung dalawa, sabay tinipihan ko pa pero yung Nana dito kumulit pa. Mag-out na nga sana ako kasi wala na akong skills pero tamang micro lang. Flame shot yung tumama, ako'y pulahan pero inabutan siya ng Cobra at nabigyan pa nga yung Nana doon. 3 yung nakill ng kampe dahil sa pang babae time ko. At hindi nyo na talaga maaalis sa akin yung pagiging pusher ko. Bagsak yung Tori sa gitna. Sinunod ko pa yung second tower. Pero yung Selena dito hindi papayag. Di ako tinamaan ng pana. Pero mauhuli siya ng Kupra. At killing spree na tayo. Plus lumuluwang na yung mapa natin bro. And speaking of paluwangin, dinretso na natin yung second tower para mas lumuwang yung mapa. Pero tinamaan tayong ng Nana. Buti na buhay pa. Napalight pa ako doon kasi nga one hit na. Nakuha ulit ng Fanny yung turtle doon kasi di na naman nakakontest yung Yisan Shin. At speaking of Yisan Shin, nananakbo si tropa pero sinalubong ko na at mega kill na tayo. Pero hindi pa tapos yon kasi yung Mincitar pumasok. Mapapa-flicker out siya pero may ulti flicker na gagawin yung Kufra. Low HP yung Benedetta at mabibigyan nga siya dahil sa Torre. Kufra dito pumasok pa. Mapapatay ko yung Selena pero patay naman silang dalawa. Dito gusto ko nang umuwi pero may nakakita pala sa atin pre. Dahil nag-ulti yung Yisan Shin, ako'y kanyang inabutan. Tinry ko pa sanang microhan pero hindi kinaya at ako'y na-shutdown. At hindi papayag yung panin na walang bawi at mega kill na rin siya. Lamang na kami. Lord dito up na aming sinimulan. Tinulungan na rin ako ng Melissa. At nandito na yung Fanny. Kulang pa ng 2 yung kalaban kaya naman libre naming nakuha yung Lord na yon. Kung akala nyo tapos na, hindi pa tapos yon. Kasi yung Yisan Shin dito, aking naabangan, sabay Ruby GD sa muka, inabutan pati yung Nana, double kill para kay Benedetta at na-shutdown natin yung mage nila.
At talagang clash ang labanan kasi yung Minsitar pumasok na naman. Mabibigyan siya ng Melissa. 4 na yung bagsak sa kalaban. Leslie mag-isa yung natira. Pinasok pa ng Fanny at wiped out yung kalaban. Pero malayo pa yung Lord kaya kumalma na muna tayo. Na-clear na ng kalaban yung Lord at tamang conceal dito yung Kufra. Huli niya yung dalawa. Ang ganda rin ng respo ng Melissa. Bagsak yung Yi San-shin. Pati na yung Leslie nila. At parehong core yun. Kaya sila ay mahihirapan na ito pa ay depensahan. At ako pa nga ay may gagawing Robodidi. Pasok din yung Fanny. Ang problema na palalim. Tinangki ko yung well at ako'y namatay doon. Kaya tatagal pa yung laban na to. Hinintay na lang namin yung Lord at masyadong malayo yung Yi San-shin. Hindi na sila kumontes kaya libre naming nakuha to. At bagsak pa yung dalawa nila kaya pwede tong tapusin na. May flicker ulti pa nga ako kaya dire-diretso na to. Mamicrohan pa tayo ng Leslie pero may light ako para habulin siya. Bagsak yung Leslie nila. Gusto ko nga sanang flickeran pero masyadong late yung aking galawan. Na-stun pa nga ako doon. Medyo nag-lock yung daliri. At namatay pa ako. Mukhang tatagal pa to. Pero hindi na daw yata sabi ng kampi ko kasi 3 na yung bagsak sa kalaban. Pero 3 rin naman sa amin. Ang ganda ng pasok ng Fanny. Yung Lord nagta-tower lock. Leslie buhay na pero nag-tower na rin yung Fanny. At natapos yung laban kaya panalo na naman tayo. At ang standing na natin ay 308-53. 308 wins and 53 losses. At Legend 1 full stars na tayo. 6 win streak na rin. Kaya 94 na lang ay 100 win streak na. At sagutin na natin yung tanong ni Tropa. Ano nga ba ang masasabi ko dahil hindi na natuloy yung revamp kay San? Siyempre, natutuwa ako guys kasi sobrang pangit talaga nung gagawing revamp sa San kung natuloy man. At buti na lang hindi natuloy. At siguro napag-isip-isip rin ni Moonton na mawawalan talaga ng silbi yung San kung itutuloy nila yon. Sa mga hindi kasi nakakaalam, yung gagawin sana ng revamp kay San na nandun sa advanced server noon pero hindi nilagay dito sa main server, yung San bawal na mag-ulti kapag walang nakalapit na kalaban. At mahihirapang mag-farm yung San, mahihirapang mag-turtle or mag-lord ng solo, pati na rin mag-push. Kasi guys, sa mga hindi nakakaalam or sa mga hindi nagsasan, ultimate ni San yung pinakamasakit na illusion, pinakamalakas lumife steal at pinakamalakas dumamage. Kaya kung walang nakalapit na kalaban, paano kayo magbe-burst ng Lord? Or paano kayo kukuha ng turtle ng libre? Siyempre puro clash yun. At yung San guys, puro segue rin yan. Kailangan niyang umiwas sa kalaban. At paano mo magagamit yung ultimate mo kung umiiwas ka, diba? At yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo, idol. At sana rin meron kayo natutunan sa content natin na to. At kung meron man, pakishare lang. Then after nyo i-share, mag-comment na rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At i-comment nyo na rin ang inyong mga katanungan kasi baka malay mo sa next nating content, comment ko naman ang mapili ko. At yan, yung item at emblem na gamit ko sa game na yon. Medyo mali yan guys. At nanibago kasi ko sa Lunox. Yung Divine Glaive nga pala, magiging spell bump yan. Kaya mali, dapat concentrated energy guys. Pero yon, kung nagustuhan nyo yung item ko na yon sa game na yon, gayahin nyo na lang guys. Pero mas okay kung sa pro builds kayo kukuha kasi di naman ako Lunox main Para naman sa mga gustong magpapilot ng ML account, mag-PM lang kayo. Nagre-reply ako at syempre, may bayad yon kahit hanggang anong rank pwede nyong ipapilot. At yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa content natin na to. At shoutout sa iyo Jeric Sujede, kay CJ Malorca, kay Nawa Damp, kay Damp Hilum, kay Iko Karagdag at kay Salvador Arizala Jr. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Ingat kayo palagi. God bless. Paalam!